Happy Lord's Day. Good morning, everyone. And this is our seventh day or our last week of our consecration week. Kaya thank you po kay Lord for giving me the opportunity for today for sharing the Word of God. And today, God is leading me to share this word for you. And the title is Time to Rebuild. Yan. Dahil po we're still on our New Year's resolution, di po ba? Bagong-bago pa lang ating taon, fresh na fresh, at tayo ay nakasalukuyang gumagawa ng mga resolution kung paano tayo mapapabuti ating mga buhay, kung paano tayo lalakad pa ng maayos para sa Panginoon. So, this message is for us. Time to rebuild. Kung meron pong time na ating aalamin, ito po yung time to rebuild. Di po to another time, another year to spend sa lahat ng mga bagay na gusto natin. Pero maganda pong isipin natin na this is a time to rebuild. Yan, kung meron man pong mga sinirang kaaway sa buhay natin, mga pangarap na parang nawala ng pag-asa, mga napabayaan na hindi natapos na pinapagawa ng Panginoon. Thank you, Lord, because we have a time to rebuild. God's giving us a new time, a new chance to rebuild our house, to rebuild our lives. Thank you, Lord. Aren't we glad na we are having the opportunity to change our lives? Ang sarap po, di ba, na malaman na meron tayong oportunidad o pag-asa na magbago. Amen po ba? Sino po ang natutuwa na meron kayong pag-asa na magbago? Amen? So sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pang magbago. Yan, wow. What ano yun? What an encouragement. What an encouragement. Di po ba? Na sa malaman mo na may time ka pang magbago. Binibigyan ka pa ni Lord ng opportunity to change and be better. Amen? So, sabi mo naman sa sarili mo, I will be better this year. Amen? Tayo po ba ay nangangako sa Panginoon, sa ating sarili na magbabago tayo ngayong taong ito. Tayo po ay lalong magiging mainam, lalong magiging maayos na lingkod o anak na ating Panginoon. So this morning, let's talk about that time to be rebuild, and our text is on Haggai 2:9 or in Zechariah 4:6. Kasi po we will be talking about Zerubbabel. Sino ba siya? Sino ba si Zerubbabel? Okay, so may intro lang po. Zerubbabel is the grandson of Jehoiakim in the line of David's genealogy. Yan. So, may lahi po ni David itong si Zerubbabel. Kaya, siya po ay malapit din sa ating Panginoon. Okay? So, alamin po natin ano ba ibig sabihin ng kanyang name, Zerubbabel. Ang ibig sabihin lang po ng Zerubbabel ay born in Babel or born in Babylon. So, siya po ay pinanganak sa Babylon, pero siya po ay lumipat sa Judah. Nag-migrate sa Judah, kaya doon po naging governor dito siya ng Judah.
Yan. So, sa ating pong mga tekstong babasahin ay siya po ang governor of Judah. So, basahin po natin sa Hagay 2:9. Muna yung ating unang text. Hagay 2:9. Ano po ang sinasabi doon? Hagay 2:9. Wait lang po. Hagay 2:9. The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Wow. Yan po yung ating mga, I believe marami po sa ating familiar sa verse na yan. The glory of this latter house will be greater than the former house. Which is talking about the rebuilding of the temple nung time po ni uh, Zerubbabel. Sabi ng Panginoon ay yung glory daw po ah, nung bagong ano ba? Wait. The glory of this latter house will be greater than the former house. Sabi ni God. So, maihalin tulad din po natin, ang pinakaparang nagrema po sa akin dyan ay yung sa buhay natin ngayon, para sinasabi ng Panginoon na yung glory na bibigay niya sa atin ngayon, mas maganda, will be greater than the former glory na binigay niya sa atin. Amen? Aren't you excited with that? Na yung gagawing pagbabago ng Panginoon sa atin ay better, much better than the former lives na meron tayo. Amen? So, napakalaki po nung encouragement, lalo sa akin. Dahil nga alam nyo naman, di lingid sa inyo yung pagbabagong nangyari sa aking buhay. Pero hindi po ako nangangamba, hindi ako nadidisappoint dahil dito sa promise na to na yung glory of this latter house will be greater than the former house. Amen? Para sinasabi sa akin ng Panginoon na yung bibigay niyang glory sa akin ay masigit kaysa nung binigay niya nung una. Amen po? So, ganoon din po ang aking encouragement sa inyo ngayon na anuman po yung nangyayari sa buhay nyo, ay yung pong glory na ibibigay ni God sa inyo ay masigit kaysa po noong una, nung binigay niya noong una. So, masasabi po natin lahat na tayo ay mapupunta na sa version 2.0 ng buhay natin. Amen? Kung dati po, version 1 lang, ngayon po magiging version 2.0, sabi nga ni Sarah Heronimo, di ba? Version 2.0. Ibig sabihin po ay mas updated, mas maganda, mas mayaman, mas magaling, mas anointed. Di po ba? Mas blessed. Ganyan po ang gagawin ni Lord sa buhay natin. Kaya tayo po ay kailangan magsaya at kailangan pong maging excited sa ginagawa ng Panginoon every day of our lives. Kasi po bawat gising natin sa bawat umaga ay panibagong panimula ng panibagong chance para po magbago. Amen? We are going sa maturity na paano pa-mature ng pa-matured. Tayo po ay paganda ng paganda. Okay. So, isa pa po sa text natin ngayon ay buksan natin si Karaya 4:6. Ano po sabi doon? Zechariah 4:6.
Then he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Wow! Another encouraging truth sa atin na it's not by might, not by power, but by spirit, says the Lord. Sa hindi po sa lakas natin, hindi po sa ating kapangyarihan, pero sa Espiritu na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Holy Spirit ni God. Tayo po ay babaguhin na ating Panginoon. Amen? So, ang ganda pong malaman na hindi po, kaya-kaya po nating magbago kasi hindi po ating lakas, kundi dahil po sa binibigay na kapangyarihan ng banal na Espiritu na ating Panginoon. Kaya nating magbago. Kaya nating start na mag-build. We can rebuild our lives because the Lord's power is with us. Amen? Christ is in us, sabi nga ng Bible. The hope of glory. Kaya po kaya-kaya natin because Christ is in us. Sabi nga, di ba, I can do all things through Christ who strengthens me. That's why kaya natin gawin dahil sa lakas na binibigay ng Panginoon. So sabi po, because of the Spirit of God, sabi ng Zechariah 4:6, we can rebuild. Kaya, let's talk about ngayon po kung ano-ano po yung tatlong bagay na nakapaloob sa time to rebuild na pinag-uusapan natin. 3 things lang po. Number 1 is return. Number 2, rebuild. And then number 3, renew. Wow, 3 things lang po Return, rebuild, renew. Napansin nyo, puro may re sa umpisa. Ibig sabihin po niyan, re, ay umpisa uli, panibago. Yan. Kumbaga sa di ba para sa revival, di ba? Revival. Pag sabi pong again. Again ang ibig sabihin nun. So, pag sabing return, turn again. Rebuild, build again, and renew, new again. Yan. Lahat ng binibigay ni God ay inuulit lang niya again. Kung nagawa niya noon, bibigay niya uli, pero ang promise niya, much greater glory ang bibigay na ating Panginoon. Amen? So, number 1, let's talk about return. So, according po sa ating pinag-aaralan, ay ito po syempre una, kailangan nilang bumalik sa Jerusalem kasi po sila Zerubbabel ay na-exile sa Babylon, di ba? At mga kasamahan niya, sila po ay na-exile sa Babylon. So, promise po ni God na sila ay babalik sa Jerusalem. So, sila po ay bumalik at unang-unang ginawa nila ay bumalik. Yan. Sa panguna ni Zerubbabel. Kaya, sa ating buhay, unang-una po na gawin natin ngayong bagong taong ito, bumalik sa Panginoon. So, syempre, at tayo po mga anak na ng Diyos ay we can still go back to God. Return to God. Ibig sabihin lang po ay kung libang man tayo sa ibang mga bagay na focus yung ating isip sa ibang bagay, now is the time to return to God. Amen? We can return to Him. At mag-ayos tayo ng relasyon sa Kanya, ayusin natin yung buhay natin sa ating Panginoon. So, number 1 po is return. Balik ka lang. Sabi nga ng awit ng papuri, magbalik ka sa Panginoon. Ngayon na ang tamang panahon. Amen? Sabi mo nga po sa katabi mo, magbalik ka sa Panginoon. Amen?
Go back to God. Return to God. Amen? Yan po ang number one na secret para tayo po ay magbago, para tayo po ay makapagtayong muli na ating buhay sa Panginoon. Number one, we have to return to God. And then number two, rebuild. Another build again. Rebuild. Yan. Kung paano pong ginawa ni uh, Zerubbabel, pinangunahan niya po ang pagtatayong muli ng templo. Okay? Kasi nga po ay nasira ang templo ng ating Panginoon, kaya kailangang i-rebuild. Itayong muli. Yan. So, He has given a task from God. Directly binigay ng Panginoong utos na siya'y tinawag. He was chosen by God to rebuild the temple. What an opportunity, di po ba? Na siya po ay tinawag ng Panginoon para i-rebuild ang kanyang tahanan. Paano nawasak ang tahanan ng Panginoon ay kanya po itong rebuild sa pamagitan ni Zerubbabel, sa pangunguna niya. Kaya ang laki po ng kanyang role dito. Paano po siya ang ginamit na ating Panginoon. Pero pag tumawag ang Panginoon ay maganda po hindi lamang siya tumatawag. May promise na kaakibat yun. Sabi ng Panginoon, gaya ng binasa natin kanina sa Hagay, sabi ni Lord sa kanya, huwag kang mag-alala. Yung glory ng latter house will be greater than the former house. At sabi nga niya sa Zechariah 4:6 ay huwag kang mag-alala sa Zerubbabel sapagkat hindi mo gagawin niya sarili mong lakas, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Kaya siya po ay lumakas ang loob para panimulang muli yung paggawa ng templo. Pag-build ng templo. Yan. So, number 2 nga pala sa rebuild, para sa buhay natin, kung paano po binibigyan tayo ng Panginoon muli ng chance para tayong muli yung buhay natin. Ay gawin po natin. I believe lahat tayo ay tinawag like Zerubbabel. We were called by God to rebuild our life. At maganda pong bagay na siya mismo ang tumutulong sa atin. Ang Holy Spirit ang nagre-rebuild sa atin. Ako po paborito kong kanta yung may kanta po sa napakinggan ko sa YouTube, sa mga worship mob, yung You Are Rebuilding My Life, I Rebuilding My Heart. You are rebuilding my heart, piece by piece. Sabi doon, piece by piece daw, nirebuild ng Holy Spirit yung heart natin. At I believe na ginagawa niya po yan ngayon sa bawat isa. He's rebuilding our hearts, piece by piece. Kaya, huwag po kayong mag-aalala. Kayo po ay matuwa dahil may ginagawa ang Panginoon sa atin. He's rebuilding our hearts. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kaya kahit sa mga mahal natin sa buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Binabago yan ng ating Panginoon. Amen? May inaayos si God sa kanilang mga puso. He's rebuilding their hearts. He's rebuilding our hearts. Piece by piece. Amen? So, ibig sabihin, piece by piece, ay let's be patient. Hindi po biglaan. Maging pagbabago po ng ating buhay, it's not an overnight work. But little by little, sabi nga ng awit. Little by little, in every day, little by little, every way, Jesus is changing me. Amen? Tayo po ay binabago ng Panginoon, little by little, piece by piece. Amen? Thank you, Lord. Thank you, God. Sige nga po, let's
thank the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon for changing us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May ginagawa ka sa aming mga buhay. Amen. And so, yung last, number 3, agad last, no? Number 3 is renew. New again. Wow! Ang ganda nito, renew. Tayo po ay babaguhin. So, ang ginawa, tatlong bagay na ginawa nila. Number 1, they returned. Number 2, they rebuilt. And then number 3, renew. Binago po nila yung nasirang templo. Yan, sa panguna nga ni Zerubbabel. At pinag-usapan kanina about rebuilding. So the verse for that is in Haggai 1, 8-9. Ano po sinasabi doon sa Haggai 1, 8-9? Go up to the mountains, bring wood, and rebuild the temple, that I may be pleased with it and be glorified, says the Lord. Yun. So, utos ng Panginoon na i-rebuild yung templo. Yan. So, sa atin po, gaya nung nag-uusapan din natin, yung sa ating buhay, kung paano inutos ng Panginoon na i-build yung templo, ay ganoon din po sa atin. Inutos ni God na i-rebuild natin yung ating mga buhay. Yung mga buhay nating nalayo sa Panginoon ay pwede nating itayo muli sa Kanya. We still have the chance. Lalo ngayon na nasa January 29 o January 29 lang. Napakabata pa po na ating taon. So, bagong-bago pa. We still have a great chance to rebuild the temple, our life. So, number 2 is rebuild. Number 3 is renew. Kaya nang sabi ko kanina, ay inutos ng Panginoon na baguhin ating mga buhay kung paano binago po yung templo. Tinayong muli. Tinayong muli. Yan. So, sa ating renew ay sampo natin sa Ezra 3, 1-3. Verses 1-3. Ezra 3 verses 1-3. Ezra 3, 1-3. Now when the seventh month came and the sons of Israel were in the cities, the people gathered together as one in Jerusalem. Then Joshua, son of Jehodak, son of Josadak, and his brothers the priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, and his brothers arose and built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So they set up the altar on its foundation, for they were terrified because of the peoples of the land. And they offered burnt offerings on it the Lord on it to the Lord, burnt offerings morning and evening. Yun, so nakita natin dito kung paano ay na-renew new agad yung kanilang pagsamba, pag-aalay sa templo. Dahil nga po, tinayong muli ang templo, ay of course, sumamba silang muli, nag-alay silang muli sa ating Panginoon. They renewed their life. They renewed their covenants with God. So, ganun din po ang tayo, ang bawat isa. We still have the opportunity to renew our lives, to renew our commitment with God. At maganda po na ngayong Sunday, ay commissioning Sunday, wherein
we will have the opportunity to renew our contracts, renew our commitments to God and to the church, LFCI Kalumpit. Let's renew our uh, commitments to God in church. Amen? Kung paano po tayo nag-commit sa ating church for the last year, 2023. Now, 2024, the Lord is giving us an opportunity to renew our contracts. Kumbaga, pwede po natin i-renew yung contracts natin. Yung ating pong commitment sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ang ganda po, the Lord is giving us the opportunity to return, rebuild, and renew. Yan po. Ang mga kailangan natin para tayo nga po ay makapag-rebuild na ating buhay. Time to rebuild. 3 things na ating po pinag-aralan ngayon ay return, rebuild, and renew. Yan. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng trabaho ng Panginoon to return, rebuild, and renew our lives. So, ngayon pong umagang ito, it's the opportunity for us to do those things. Tayo po ay inahantay ng Panginoon. Siya po ay may panawagan sa atin na baguhin na ating buhay sa pamamagitan ng paglapit na muli sa Kanya. Dahil doon lang po natin mababago ang buhay natin. Unless we draw near to God, mahihirapan po tayo. Gaya ng utos ni Lord kay Zerubbabel, it's not by might, nor by power, but by my spirit, sabi ng Panginoon. Ganon din po sinasabi ni God sa atin ngayon na yung pagbabago mo ng buhay, it will not be by might, nor by power, but by my spirit, sabi ng Panginoon. Kaya hindi po tayo madidisappoint, hindi po tayo mawala ng pag-asa dahil ang Diyos po mismo ang nangako at siya po mismo ang sasama sa atin sa ating pag-rebuild ng templo. Maging sa pag-rebuild na ating buhay. Ang Diyos po ang sasama sa atin. Amen? Sagot po tayo ng Panginoon. Huwag po tayong mag-alala. Sagot tayo niya. Amen? At maasahan po ang kanyang pangako, ang kanyang salita. Pag sinabi niya, siguradong gagawin niya. Amen? Kaya makakaasa po tayo na gagawin ng Panginoon yung kanyang pangako. Kaya po ng mga pangako niya kay Zerubbabel, ganun din po ang gagawin niya sa atin. As we build this temple, ay tutulungan po tayo ng Panginoon. Kumbaga sa sinabi ni God, huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. Sabi ni God sa'yo ngayon, huwag kang mag-alala, sagot kita. Kung paano man po yung mga kailangan mo para ma-build muli ang buhay mo, sagot ka ng Panginoon. Alam niyo po, ay gustong-gusto ni God yung time na nagbabago tayo nagpapakaayos. Kumbaga, full support po siya dyan. Bilang ama natin sa langit, full support po siya sa pagbabago natin. Kahit po pagbabago ng anyo, gusto po ng Diyos yan. Kung kayo po ay nagpapaganda, supportahan po niya kayo. Siya po ang bibigay sa inyo sa atin ng opportunities o mga open doors para po tayo ay magbago. Para po tayo ay ma-upgrade kung gusto natin mag-upgrade kahit po sa ating pag-aaral, salita ng Diyos, bibigyan tayo ng opportunity ni God. Maybe He can use Bible schools para tayo ay lalong magkaroon ng kaalaman sa kanyang salita. So be it. So, tanggapin po natin at i-grab natin yung opportunity. Kaya po ngayon ang inyong lingkod ay naka-enroll sa Bible School. At tuwa po ako kasi po ay ginagamit yun ng Diyos sa akin para lalo pa akong mauhaw sa salita niya at marami pang matutunan. Hindi po para sa
utak lang o head knowledge, kundi para lalo po ako magbago o lalo po akong lumalim sa salita ng ating Panginoon. Kasi po tunay ang salita ng Diyos na nagbabago ng buhay. Ito po ay may kapangyarihan para baguhin tayo. Kaya kahit po ngayong sa ating consecration week ay kung mapapansin nyo ay madalas po na nagkakaroon ng devotion sharing. Nagkakaroon po ng Bible reading 3 times a day. Tayo po ay nag-share kasi nga po sinasamantala natin yung pagkakataong ito na lumalim at lumalim sa salita ng Diyos. Dahil yan lamang po ang tool din para tayo ay magbago. Yung sa pagbabasa ng Bible, syempre pag-pray, pagpa-fasting, sama po yan, para tayo po ay lumago at lumalim salita na ating Panginoon. Sa ating pagbabago. Yan, kaya mahalaga po yung mga bagay na yan. So, again, paalala po sa ating napag-aralan ngayong umaga, time to rebuild. Ang ating pamagat at yung ating tinakil ay three things: return, rebuild, and renew. So, I hope po na meron kayo nakuha ngayong umagang ito. Simple, simple lamang po pero alam ko na magbabago ang buhay natin kung tayo po ay i-apply natin yung salita na ito ng Panginoon. At pipilitin natin na ipamuhay. Amen. So, how I pray na bawat isa sa atin ay sama-samang magbago hanggang magkita-kita po tayo, sabi nga sa final. Magkita-kita tayo sa ending ng ating process na ating paglakad sa Panginoon na tayo po ay sabi nga ganap na at binago na ng Panginoon. Ayan. Ang sarap po kaya na makita yung araw na yun na ang bawat isa ay binago na ng Panginoon at pinaganda na ng Panginoon at tinapos ni God yung sisimulan niyang trabaho sa atin. Sino po sa inyo ang may gusto na matapos yung mga sinimula ng Panginoon sa atin? Amen po ba? How much more ating Diyos? Sabi nga sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Siya po na nagsimula na mabuting bagay sa ating buhay at tatapos din ito. So maganda po na malaman natin na finisher ang ating Diyos. Para po tayo din ay maging finisher. Magkaroon tayo ng goal na tapusin yung sinimulan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Hindi pwedeng nakahang or unfinished yung ating business. Hindi po tayo aalis sa mundong ito na merong unfinished business. Kaya kung may ginagawa pa ang Diyos sa atin, makikooperate lang po tayo sa ating Panginoon. Pabago po tayo. Kasi may binabago siya, pabago tayo. Just submit ourselves to Him dahil may ginagawa ang Panginoon. Ang sarap po na mag-submit ng sarili sa Panginoon. Ang sarap pong makita mo na unti-unting binabago ng Diyos ang buhay mo. Umpisa po sa ating pag-iisip, sa ating puso, at sa ating salita, sa ating kilos, binabago tayo ng Panginoon. Kung paano naging team natin last year about the fire, nilirefine tayo ng Panginoon sa apoy. Ay tayo po ay pure na ginto. Kaya kailangan ay dumaan tayo sa apoy para tayo ma-refine at lumitaw yung ating ningning. Lumitaw yung ating pagka-gold. Tayo po ay magningning para sa Panginoon. Amen. So, how I pray na ang bawat isa po ay patuloy na mahipo
sa mensahe ng Diyos, mga mensahe ng Diyos na binibigay sa atin sa buong month na ito ng January. Tayo po ay binibigyan ng Panginoon na pagkakataong magbago. Tayo po ay He's giving us the opportunity to change, to renew ourselves. So sa ating pong mga napag-usapan ay ngayon pong oras na ito ay nais ko kayong anyayahan sa maikling panalangin para po tayo ay tulungan na ating Panginoon. Dahil sa i-acknowledge po natin na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Siya lamang po ang makakatulong sa atin para magbago. Kaya po na ating tema for this whole month, power to change. Tayo po ay may kapangyarihan na galing sa ating Panginoon para baguhin yung ating buhay. So, hindi natin kaya sa ating sarili, gaya na sabi ni God kay Zerubbabel, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. So, yan din po sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos na kaya mo yan, anak, dahil sa aking kapangyarihan. Kaya mo magbago dahil sa aking kapangyarihan. Sabi ng Panginoon. So let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, marami pong salamat sa mensaheng pinigay mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pag-asa na magbago na aming mga buhay. Dahil ikaw po ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng pagbabago. Kaya nais mo na magbago ang buhay namin. Dahil gusto mo pong makita namin marating namin yung plano mo sa aming buhay. At alam ko hindi ka titigil gumawa hanggat sa hindi mo nakikita ang nangyayari na yun na nagbabago na kami na gaya ng nais mo, Panginoon. Thank you, Lord. Kaya ngayong umaga, Panginoon, I'm asking you that you give power sa bawat isa na nakikinig ng iyong salita. Lord, ikaw lamang po ang pag-asa namin, Panginoon. We submit ourselves to you. Nasubmit po namin yung aming sarili sa iyo. Pinapasakop namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Pakialaman mo po ang buhay namin, Lord. I pray, God, tulungan mo kami na magbago, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga time na nahihirapan kami. Ikaw po ang gagawa para sa amin. Ikaw po ang tutulong, magbibigay ng lakas ng loob sa mga times na dumarating yung pandaraya ng kaaway. Ikaw po ang magliligtas sa amin, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng lahat ng klaseng support sa amin para po kami ay patuloy na lumakad sa daan ng pagbabago at hindi na bumalik sa dati, Panginoon. In Jesus' name, sapagkat alam namin na ang plano mo sa amin ay ang buhay namin ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, pabait ng pabait, Panginoon. In the name of Jesus, may ginagawa ka sa bawat isa. I declare, Lord, may ginagawa ka sa bawat isa. May ginagawa ka ngayong umagang ito, Panginoon. You are here and you are changing our life. Binabago mo kami, Panginoon. At narito kami para baguhin mo, Panginoon. Handa kami sumunod, handa kami magbago, Panginoon. Because we love you, O God. We love you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sige po, sabihin mo sa Panginoon, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Sa affirm na mahal natin ang Panginoon. Kung paano mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya po ay full support sa atin. Nawa tayo din po ay makikooperate sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo, Panginoon. Muli, inaalay ko sa iyo ang buong linggong ito, Panginoon. Ang buong araw na ito kung saan kami po ay muling iaalay sa aming paglilingkod sa iyo. I-recommit
i-commit namin yung aming sarili. At kami po ay ah, i-ordain muli, Panginoon. I-anoint muli ng aming pastor, Panginoon. Sa aming mga ministries na pinasok, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon. At maging po yung mga wala pa sa ministry, I pray, O God, that this day they will decide on what ministry they will be involved in, Lord. Kung saan po nila gustong magpagamit sa'yo, gagamitin mo sila, Pang. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama, at lahat po ng ito ay dalangin namin sa kapangyarihang pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat po at salamat sa Panginoon. Alam ko may ginawa ang Diyos sa inyong buhay ngayong araw na ito. Binago niya ang bawat isa sa atin. Kaya handa po ba kayo na makita ang binagong katabi natin? Amen. Di po ba naka-excite yun na makita na lahat tayo ay pinapaganda ng Panginoon? Binabago ni Lord. Amen. At tayo po ay ganun din, bawat isa po patuloy po tayo magmahalan at tayo po ay maging patient, patiently waiting sa pagbabago na ating kapatid. At huwag po tayo maghahatulan sapagkat tayo po ay pare-pareho lang na sa proseso ng pagbabago. Wala pa pong perfect. Patungo pa lang po tayo doon sa perfection. Kaya wala pa makapagsabing perfect na ako. Pinapaging banal pa lang po tayo na ating Panginoon. Kaya patuloy tayong makikooperate sa Kanya, sa Holy Spirit, sa ating pagbabago ng buhay. Amen. So, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At salamat sa bawat isa. At mamaya po sa ating commissioning Sunday ay I expect na tayo pong lahat, mga workers, ay mayroong muling alab na magko-commit sa ating Panginoon. Tayo po ay muling mag-aalay ng bagong taon ng paglilingkod sa ating Panginoon. Mas maalab na paglilingkod sa Kanya. Bago dumating ang ating Panginoon, datnan po niya tayo na maalab at datnan po niya tayo na malinis sa ating puso at binago ang buhay natin. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo. Salamat sa Panginoon. At muli ay good morning po. Happy Lord's Day sa bawat isa. At continue to pray for me na next time po ay hindi na recording, kundi live na nadadaling ko ang salita na ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa akin ng lakas, ng kakayahan. Dahil sa Kanya po ang lahat ng kapurihan din sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Kaya thank you, Lord. God bless everyone. See you once again. Pala ko nasa every gising. Shalom.